Kasama natin ngayon si Sir Chester, ang chairman ng National Federation. Congrats sa swine industry, especially sa NatFed. Nakuha natin ang Guinness World Record succeed sa most variety of pork pieces on display. Sir, ngayon nakuha na natin yung minimithi ng industriya. Ano po ba ang mensahe natin sa swine industry po? Ang mensahe natin sa swine industry, actually ito ay bonus na po sa atin ito na nakuha natin yung record na to be exact 313 na iba-ibang putahe, wala pong duplicate yan. But ito po, mag-encourage po sa atin, magbibigay ng mataas na moral sa mga local farmer, lalo na kami, mga swine producer, na talagang magparami pa ng production. At saka ito po ay talagang dito natin gusto itong programa dahil gusto natin ipataas yung ating per capita na consumption na meron tayo ngayon ay 13 o 14 lang per kilogram. Mapatasan na natin to ng 15 or 16. So in-encourage po natin yung mga kasama natin nag-aalaga ng baboy na mag-repop na po at magparami po ulit. Sir, napakaganda ng sinabi ninyo, no? Hindi lamang sa mga nasa kasalukuyan gustong mag-repop, kundi ang kailangan natin na matarget po natin dito ay yung mga nasa second generation, ano? Alam naman natin, sir, na marami sa second generation ngayon ang medyo natatakot. Ano po ba ang masasabi natin o mensahe sa kanila na para suportahan po yung industry? Tama po yun, no, yung observation nyo. Ako po ay talagang isang patunay. Hindi lang po tayo second generation, pero third generation na po tayo sa industry. Nag-umpisa pa po ito sa aking lolo, sa father ko, at ngayon third generation. And I'm still hoping na talagang tinitrain ko yung mga next generation, yung fourth generation ay nandito pa rin sa industry ng pagbababoy. Sir, bakit ba napakahalaga ng makabalik ang swine industry? Alam naman natin na marami ang umaasa sa swine industry, particular yung mga nasa corn farmer, sa palay. So kapag ba nawala o umonte ang mag-aalaga ng baboy, sa tingin nyo malaki bang epekto sa ekonomiya nito? Yes, malaki po ang epekto nito sa ating ekonomiya kasi yun nga, hindi lang po yung mga nagtatanim ng mais, pati po yung mga nagtatanim ng ating palay, yung mga byproducts na ginagamit natin sa pag-aalaga ng baboy, lahat po yan ay apektado. So, dapat po talaga ang gobyerno, lalo na ating gobyerno, tayo naman po, privately, nagko-collaborate tayo sa ating government para mapaunlad at mapaangat pa itong industry ng ating pagbababoy. Kanina, sir, napansin natin mula sa ating butihing Senador Villar, kasama yung butihing sekretary at iba pang mga kasamahan nila sa agrikultura, suportado ang ginawa ninyong programa. Ano po ba ang mensaheng maibibigay po natin sa kanila? Ito naman po, hindi naman po kayang gawin ng isang grupo lang. Ito ay kailangan natin ng, sabi ko nga, collaboration. Kagaya po ninyo, kayong mga nasa partner namin sa industry, kami po, mga stakeholder, mga private stakeholder, tsaka ating gobyerno, lahat po ito kailangan magsama-sama po para maging successful po ang ating pagkaroon ng repopulation ng ating pagbababoy. Sir, maraming salamat sir sa walang sawa niyong support sa swine industry. Hindi lang ako, maging ang mga kasamahan natin sa buong industriya, kung gaano ang paghahangad ng National Federation na makabalik ang ating mga kasama sa pagbababoy. Ano? Ngayon, matanong ko na rin, Chairman, nalalapit na rin yung hagkon natin sa Iloilo. Ano po ba ang mensahe rin natin sa mga kasama nating taga Iloilo o mga parting Mindanao at Visayas po? Ito naman po ay pagkakataon ko na rin para imbitehan kayong lahat dito sa April 18, 19, 20, Hag Convention po natin sa Iloilo. Dito po talagang kaya natin inilagay ito sa Visayas area ay ang hangad natin ay maimbitahan natin lahat ng mga kasama natin galing Mindanao, galing Luzon. Alam po natin talaga ang consumption po doon sa bandang Visayas ay napakalaki po.
So gusto po natin ma-encourage na bumalik po sila sa mga pag-aalaga nila, lalo na po sa parteng Iloilo. Chairman, itong nangyaring ito na nakuha natin yung World Guinness Record, malaking bagay ito sa ating mga kasama sa industriya, lalong-lalo na yung mga nabanggit natin sa parteng Bisaya, Mindanao, ano? Ngayon, Chairman, di ba tiga Mindanao po kayo? Ngayon, napakaswerte natin kahit na nasa tiga Mindanao kayo ay narito kayo sa Luzon para paglingkuran yung buong swine industry. Panghuli, Chairman, mensahe po natin sa kabuuan ng swine industry po. Ang mensahe lang naman po natin ay talaga dapat wag po tayo mawalan ng pag-asa. Ituloy lang po natin itong industriya. Nakikita po naman natin na marami na pong mga kasamahan natin na kaling na huminto, pero marami namang newcomers. Marami pa pong nag-invest. Ano po bang nakita nila? Bakit po sila pumapasok dito sa industriya natin? Ibig ko sabihin, meron po itong pag-asa at maganda po ito sa ating magandang negosyo rin ito. Hindi lang negosyo, ang gusto natin is masustain natin yung ating consumption dito sa Pilipinas para po hindi na po tayo aasa sa importation. Pag kulang po, mag-import tayo. Pero pag meron na po tayong sapat na production, ay baka hindi na po natin kailangan mag-import. Narinig po natin ang mensahe ng buting chairman na kailangan ang mga magbababoy sa ating industriya kasi maraming umaasa na mga magsasaka. Ganun din, malaki ang naging epekto nito sa ekonomiya ng buong Pilipinas. Kaya suportahan natin ang swine industry. Ganun din, sabi ng ating buting chairman, nananawagan siya na suportahan din yung Hague Convention sa Iloilo. Ang sabi niya, kaya daw doon gaganapin para ma-encourage din yung mga kasama natin sa industriya na bumalik. Para sa ganon, hindi na tayo magkulang ng pork. Mabuhay ang National Federation! Mabuhay ang ating industriya. Okay.